Dunay usa ka tawo nga naagian mo diri sa Wadi Quezon Bukidnon, naaskilid sa dalan mga higalan na puno og sumad, nasa liog diri sa tiyan o sa likod ng higala. So niangkon pud siya nga nakahubog siya, then aduna daw ni siya kauban ingon siya dayon taga Bayong siya, Mark, naan ni siya karon sa BPH Maramag Bukidnon. So salamat po kayo sa mga kapulisan o rescue team. So naan ni karon sa hospital. Sa mga alas 4 sa gabi kuan sila kaning grupo mo kuna sila nga kaning harvester ba sa Tapakiro. Naka-receive mig tawag sa mga alas 10 sa gabi kapin gikan sa barangay San Jose. Nalagi na yung kaplagan nga samdan nga mga agi o pinulaban. So diha nag-responde na itong investigador. Pag-abot sa area, wala naman ang kwan, pinadala na sa hospital ni diretso po sila dahil sa hospital para mag-verify ang result. So pag-abot nila ng biktima, naagin siya samad sa liog o sa iyang tiyan. Then further, nag-investiga ang atong investigator sa iyang amahan na ay si Ulmo Batal Alimpitan. Sa gyapon ka laborer, and then tumulupyo ni sa San Fernando. Ang iyang anak na si Mark Batal Alimpitan, nagpagitaro ni 5 kilos anyos, then residente gyapon sa Palagangan. Iyang isa-isa nga sa may alas 7 sa gabi, nano sila panagtigom, then nag-inom-inom sa bunkhouse na lang ginakuan kibali. Kung asa sila ka temporary reside. Then pagkatapos, ang iyang anak, o si kining gitawag nga si alias Makmak, mihawa ni sila dito sa ilang nahimutangan na hindi sila nagsinom. Pagka pila ka oras, di ka na itong paglakaw nila, tawag na-receive sa iyang amahan, sa iyang kuhan, nga ang iyang anak, idala na sa kuhan, BPH Maramag. Dayon, ang kaning iyang kauban nga si Makmak, dili na magpakita. So, siya man ang last na kauban aming kuhan, si Ma, tumulog na siya ang pagkakit ng kabo. Dali o kuan sa investigator o willing ba sila mo kuan aning kaso, ang ilang kuan sa investigator nga ilang kuan na lang i-refer sa ilang tribal culture sa kuan sa Fernando. Okay. So amo ko nag-respeto ang ilang kuan. So ang kanibang suspect sir ni angkon ba ni siya sir nga siya ang naghimo adto sa pagdunggab sa biktima? So para wala pa magid nagpakita ang kuan suspect. So muna padayon gyapon atong ikuan ani, pero sila nagpasi sa ilang initial nga statement nga ilaling nga gyapon isitong sa kuan sa ilahang tribal. Okay. So ako rang klarohon sir nga ang kaning victim ug ang gikaingon nga suspect pareha ni sila nga lango sa ilimnong makahubog. Posible sila duha nakainom ning duha ka kuan victim ug suspect. Nag-uban man ni sila sa prior sa paglakaw nila sa kuan. Mo na isuta man nato motibo ani ma'am kay gikan paglakaw nila sa ilang nahimutangan, sila ra gituha ang nagtuyog niya. Amo pa ning ginasubay sa among investigator kung sa kalabigitan ni Makmak nanong angkot karon wa ba siya napakita sa pamilya sa biktima aron makahatag siya katinawan sa mga kwentabo. So karon nagpabilin nga kini si Makmak person of interest din siya kay siya ang last nga tao nga kauban ni victim. Okay. Sir, kumusta na ang kondisyon karon sa biktima sir? Hilabi pa nga aduna kani naangkon nga sa madinunggaban sa iyang tiyan. Para pagkuan kagabi stable man tong biktima sa kuan hospital. So, how about ang pamilya sir? Na paibalo na ba ang pamilya sa biktima? Okay, balo na ang pamilya sa biktima ni ma'am. Nanay kuan po initial nga kuan sa atong investigator. Okay. So, ang mahitabuan ni karon sir is doon na sila settlement sa ilaalang nga tribo. So, dili na nila ipadayon ang pagpasaka o kaso. Okay. Sila sitol sa kuan, willing atong buhatan nga mo kuan. Na may suspected nga kuan. So, may mo man suspect kung nalay maka-witness ani nga kaning tawahan mo gini naka-inflict sa iya. Sir, daghang salamat sa imong panahon sir og maayong buntag og mabuhay ka. Okay.